Sinagot ng Japan ang matinding paratang ng China at mariing itinanggi ng Japan na sila daw ay nagbabalik sa new militarism, no? Yung pagbubukas ulit ng sandatahan ng Japan kasi nga parang kinakatakutan ng China yung sandatahan ng Japan, May trauma sila diyan mga tol, Sabi rito sa report, Japan itinanggi ang paratang ng China na new militarism. No? Kasi nga nawala yung militar ng Japan mga tol after ng World War II, di ba? Tapos sabi rito, habang patuloy nitong pinalalakas ang defense capability ng Japan. Para malaman natin ang buong detalye, panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News mga tol. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Muling nagpalitan ng batikos ang Japan at China kaugnay ng kakayahang pangmilitar ng dalawang bansa. Alam nyo, ulitin ko dati kalaban din natin ng Japan. Diba? Matindi rin ang ginawa ng Japan dito sa Pilipinas. Kung babalikan ninyo yung history, itanong ninyo sa mga lolo't lola ninyo na inabot ang panahon ng mga Hapon dito, naging malupit talaga sila. At hindi lang dito sa Pilipinas, maging China nakaranas din ng kalupitan ng Japan. Pero pass is pass. Ang Japan, isa na ngayon yan sa mga matitibay nating kaalyado, mga tol. At meron na nga silang ibinibigay na tulong sa atin. Pero ang China, tila ba hindi nakaka-move on? At magpahanggang ngayon ay ayaw nila na magkaroon ng mga militar ulit etong Japan. Kasi ngayon mga tol, Japan parang nagpapakita na ulit sila ng puwersa nila. Matapos kasi ng World War II, di ba natalo sila, winasak sila ng Amerika noon. Kumbaga nagkaroon sila ng kasunduan at hindi na magsasagawa ng mga military etong Japan. Kumbaga meron pa rin silang sundalo pero hindi na katulad nung dati. For ano na lang sila, for defense na lang sila mga tol. Hindi na sila pwedeng ma-involve sa kung ano-ano mang mga sigalot. Pero ngayon, nakikita natin na parang nagpapalakas ulit ng Japan, which is parang dun pa lang kinakabahan itong China. Talagang hindi ata nila makalimutan kung ano yung nangyari sa kanila dati. Sa talumpati ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi, tinutulan nito ang mga paratang ng Beijing na ang Japan ay muling nagpapakita ng mga katangian ng militarismo na naging sanhi ng mga digmaan noong nakaraang siglo. Sabi sa inyo may trauma sila Think about it. There is a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombers. Japan has neither of such weapons. And yet, Japan is labeled new militarism. Isn't it strange? Ayon kay Diba? Meron silang trauma Koizumi, hindi makatarungan ang pagbansag sa Japan bilang bagong militaristang bansa, gayong wala ito ni isang nuclear weapon o strategic bomber kumpara sa ilang superpower sa rehiyon. Ba't kaya ganun ng China, no? Sila yung superpower, sila yung higanting bansa. Diba, taon-taon nagpaparada sila ng mga missile at mga bago nilang sandata. Pinapakita nila meron silang nuclear. Pero naglagay lang ng Typhoon missile sa Pilipinas, nagrereklamo sila. Nagsasagawa lang tayo ng mga military drills, nagrereklamo sila. Etong Japan at Pilipinas nagkakaroon ng ugnayan, nagrereklamo sila. Etong Japan nagpapakita ng puwersa, nagrereklamo din sila. Anong gusto nila pag nagkaroon ng gera, kailangan sila? Walang makakapalag kasi gusto nila lahat ng mga bansa na pwedeng pumalag sa kanila walang kakayanan, 'di ba? Eh goodness. Iginiit din niya na mula nang matapos ang World War II, nananatiling nakatuon ang Japan sa paggalang sa international law at pagpapanatili ng kaayusan sa daigdig. Since the end of the Second World War, Japan has consistently respected international law, including the Charter of the United Nations, and has made sincere efforts to maintain and strengthen a free and open international order. Naging mas mainit ang diskurso matapos muling ipahayag ng Japan ang pag-aalala nito patuloy sa paglawak ng militar ng China. Yun ang dapat inaalala. Well, ang sinasabi kasi ng mga China, mga pro-China, ay balikan ninyo sa history. Ano bang mga bansa ang sinakop ng China? Diba? Ano bang mga bansa ang nilapastangan ng China? Wala naman. Etong Amerika meron, etong Japan meron. History is history, part of history. Pero hindi ibig sabihin tapos na.
yung kasalukuyan ay magiging history ng hinaharap. So kung yung China walang mga sinakop sa nakaraan, baka ngayon pa lang kasi sila nagsisimula na magiging history pagdating ng panahon. Naigegets ninyo yung sinasabi ko? Hindi natin pwedeng pag-usapan yung history. Halimbawa na lang sa isang tao. Mabait yan tao na yan. Walang history ng ano yan. Walang inaway yan. Walang inargabyado yan. Hindi yan nakulong minsan. Ni minsan. Ngayon, loko-loko na. 'Di ba? Pwede pa rin ba natin pagbasehan yung history? Siyempre ang titignan natin yung kasalukuyan. Yung taong yun na walang inaargabyado dati at siya pa nga yung binubuli ngayon, siya na yung maanga, siya na yung mayabang, siya na yung ngayon yung siya na ngayon yung nang-aapi. 'Di ba? Yun na ngayon yung pag-uusapan. Halimbawa, katulad din itong China, wala silang sinakop dati, wala silang inaway dati, wala silang inargabyado o ngayon, malakas na sila. 'Di ba? Lakas na ng militarization nila. Ngayon, sila yung nanghaharas sa dagat, sila yung nangaagaw ng teritoryo ng may teritoryo. Part na ng history yan ngayon sa hinaharap. Pagdating siguro ng mga 20 years from now, pag-uusapan natin, nung 2016, back 2016 naglabas ng arbitral ruling, pero yung China ayaw kilalanin, 'di ba? Hinaharas nila mga Pilipino. Yan, history na sila ngayon pag ganun nang nangyari. Ayon kay Koizumi, nakikita ng Tokyo bilang isang seryosong usapin ang pagtaas ng budget pangdepensa ng China at mga aktibidad ng militar nito sa rehiyon na anila ay hindi transparent sa international community. Sa parehong forum, binatikos ni Major General Meng Xiangqing ang Japan at kinwestiyon kung karapat-dapat ba itong magsalita tungkol sa defense cooperation. Gayong hindi pa umano nito ganap na napagtatagumpayan ang pamana ng militarismo mula sa nakaraan. Di ba? Talagang meron silang mga tol, may trauma talaga itong China. Pero mo ngayon magkasundo na ang Japan at saka Amerika. Ano bang ginawa ng US sa Japan? Balikan ninyo yung history. Di ba? Ang Japan ang first and last na nakaranas ng atomic bomb mula sa Amerika. Binagsakan sila sa Hiroshima at Nagasaki. 'Di ba? Pero tingnan niyo naman, ang Japan naka-move on na. Ngayon magkadikit sila ngayon ng Amerika. Etong China mga tol, talagang doon pa rin sila sa nakaraan. Kasi sila komunista kasi sila. Dumadagdag pa sa tensyon sa pagitan ng China at Japan ang naunang pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi noong nakaraang taon. Tagal na rin itong mensahe nito. Maaaring tumugon ng Japan sakaling atakihin ng China ang Taiwan. Hindi naman nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sa pulong ang Japan at China. I am feeling sad that we were unable to have the opportunity to have a meeting this time. But again, we keep the door open to talks. Baka naman kasing ayaw ding humarap ng China, no? Sa kabila nito, nananatiling bukas ang Japan sa dialogo at komunikasyon sa China at iba pang bansa upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. I remain committed to communicating with the countries concerned, including China, for the peace and the stability in the region and of the world. Kasabay nito, patuloy rin ang pagpapalalim ng ugnayang pangdepensa ng Japan sa mga bansa sa rehiyon kabilang ang Pilipinas. Jihan Tamasuno. Okay, don't get me wrong mga tol, hindi ako anti-China, no? Sa ibang aspeto, pagdating sa pagpapaunlad, idol ko mga tol, ang mga Chinese. Pagdating sa self-improvement, pagdating sa business, pagdating sa mindset, talagang gusto ko yung mindset ng mga Chinese. At hindi natin sila kaaway. Lagi-lagi natin sinasabi yan whenever na nagkakaroon tayo ng reaction video about sa China, sa West Philippine Sea. Hindi natin kaaway ang China. So hindi nyo kailangan i-boycott yung mga products nila. Tangkiligin nyo pa rin mga tol. Diba? Kung makakatulong sa inyo dahil mas mura sila, okay din naman ang materials na gamit nila. Diba? Hindi nga lang talagang premium. Pero pagdating sa usaping teritoryo, agawan ng teritoryo, ibang usapan yan. Kumbaga sa taong magkaibigan, kaibigan kita, kaibigan mo ko, okay tayo dyan. Pero yung akin, wag mong aagawin. Parang ganon mga tol, di ba? Respeto sa boundary.
Hindi kanya dapat panghimasukan at hindi mo siya dapat siya pinanghihimasukan. Basta magkaibigan kayo, 'di ba? Ganun lang 'yon. Ngayon, dito sa ating bansa, kaibigan natin ng China, partner natin sila, maraming mga Chinese dito sa Pilipinas. Siguro yung mga top business tycoon dito sa Pilipinas, mga Filipino-Chinese, talagang malalim ang relasyon natin dito sa China. Pero hindi ibig sabihin nun, mga tol, hindi nila irerespeto at tatanggapin na lang natin yung hindi nila pagrespeto sa karapatan natin bilang bansa, sa pagpapalakas ng militar, sa pagkikipag-ugnayan, pakikipag-alyansa sa ibang bansa, kasi ayaw nila yun eh. Pagsasagawa natin ng mga military drills, karapatan natin yun eh, ayaw nilang kilalanin. Diba? Yung karapatan natin dito sa West Philippine Sea, ayaw nilang kilalanin. Ibang usapan yun, mga tol. Pero hindi ibig sabihin gusto natin makipaggera sa kanila, ha? Sana malinaw sa inyong lahat yan. Anyway, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba.